Bangka ng pag-asa. Ang bangka ang pangunahing kagamitan ng mga mangingisda. Ito ang kanilang natatanging pag-asa sa paghahanap buhay. Ito ang malawak na karagatan ng Hinubaan Negros Island Region, kung saan ito ang nangungunang pinagkuhaan ng hanapbuhay ng mga taga rito sa paraan ng panghuhuli ng isda, araw man o gabi. Andito po tayo ngayon sa Purok Sampaguita ng Barangay Talakagay, Hinubaan, Negros Island Region, kung saan makikita niyo po sa ating palikuran ang mga bangkang ginagamit po ng mga ordinaryong mga isda. Sa ngayon po nakatambay lang po ang mga bangkang iyan kasi sa gabi po sila sumisisid. Ito naman po yung mga kabahayan, yan makikita ninyo, na tinitirhan nila yung mga kubo at yung mga bamboo na binibilaran ng mga isda para maging tuyo. Ngayon po umaga, sa lugar na ito, meron tayong kakausapin. Siya po ay nangalang Mang Nitoy. Atin po siyang kakausapin at malalaman natin sa kanya kung ano po ang buhay ng isang mangingisda. Siya po is 45 years na sa trabahong ito. Isang napakagandang ngiti ni Aling Rosini ang bumungad sa amin. Siya ang may bahay ni Mang Nitoy. Naabutan namin siya na nagluluto ng pagkain para sa kanilang almusal. Bago namin sila kinausap, ay nag-house tour muna kami. Ipinakita nila sa amin ang kanilang simple pero masayahing pamumuhay sa bahay na ito. Isang simpleng kwarto kung saan sila ay natutulog na sama-sama. Naabutan namin na naghanda ang mga bata para sa pagpasok sa eskwela at ang kanilang apo ay natutulog pa. Bilang isang mapagmahal na ina at asawa, nakikita namin kung gaano inaalagaan ni Aling Rosini ang kaniyang pamilya. Ilang years na po kayo nagtatrabaho sa pangingisda? Almost mga 45 years. Ano-ano naman po ang mga karanasan ninyo sa tuwing kayo ay lalaot? Mga 16 years old lang ako noon. Nakahuli ako ng malaking bagulad. Nakasablay sa pukot. Tungkol sa laki niya, mga sobrang 5 kilos, dinakit ko siya, lumaban sa akin na higo ako dito sa kwan. Tamaan ako dito sa aking dibdib. Ito pa yung tama. 16 years old ka pa lang nun. 17 years old. 17 years old. Oo. Ngayon, ano na? Ilang years ka na po ngayon, Manong? 51. 51. So, mga more than 30 years, no? Ago. Kayo, ate, ano-ano naman po ang mga karanasan ninyo sa pagkasama ninyo ni Manong Nitoy? Mga karanasan niyo sa pangingisda? Sumasama ba kayo sa kanya sa tuwing siya ilalaot? Kita lang. Ay, ko na day, please ka na day. Parang adaga, pamukot kami. Dami-dami namin huli. Tapos pag marami kaming huli, saya-saya rin. Mga ilang kilo naman po yung mga nakukuha po ninyo? Sa ngayon, medyo mahirap na makakuha pa na ng mga 5 kilos kasi ang dami. Sa isang araw? Isang gabi. Sa isang gabi, oo. Kasi marami na yung nagsisisi sa gabi. Oo, marami na mga marami isda. na yung nag-arya ng lambat. So noon, kung kayo ay manghuli ng isda, nakakailang kilo din po kayo? Noon, ang pinaka mababa namin huli, pupunta kami ng laot, dala kami ng lambat. 15. Ang pinakarami namin, nasa 30, 40. Kilo isda. Tapos Noon. kayo lang yung naglalako nun o
Hindi, mayroon na punta dito sa amin nagbili. May bumibili, Oh. bumibili lang sa inyo. Mga anong klaseng isda naman po yung mga nakukuha ninyo, Manong? Lahat, danggit, bulaw, Oh, may danggit. tapos at saka mabulong, mulmul, mungit. Lahat na magsampa sa Ngayon, Manong, ano yung mga nakukuha nyo na lang? ganyan na yung mga isda pero maliit. Maliliit na lang, tapos kunti na lang. Kunti na Hindi lang. na kagaya no na marami. Na marami. Marami talaga, no? So, ano ba yung buhay nyo nung una, Manong? Tawag nito, Yung, sa pamilya ninyo, ano man, nakakatulong din naman yung pangingisda po ninyo? Yes, oo. So, mga 10 years old pa ako, nagsakay lang ako sa ibang sakayan. Gumawa kami ng pusit. So wala kayong bangka noon sarili? Wala pang bangka at saka nakasarili kami. Sa gabi, masisid ako, kasama ako sa pinakamatandang kong kapatid. Pag sa araw, pagka hindi ako makasisid sa gabi, pagka araw, maladad ako ng lambat. Yun nyo dito, Manong, sa hinubaan, tumutulong din ba sa inyo? Nagbibigay ba sila ng assistance? Tumutulong sila sa mga mahirap. Tapos tumutulong ng LTO pagi sa association. Ano yung mga binibigay nila sa inyo, Manong? Yung pupot, nylon, kung ano ang mga hanap buhay. Pupot, nylon, taga, yung panghuli niya binigay ng LTO galing BFAR. Nagbigay sila ng mga fiber boat. May mga financial assistance naman po. Sa pag-abot sa financial assistance, mayroon din. Katulad ng nakaraang buwan mayroong El Nino, nabigay sila ng mga 5K. Kung sa gabi, kung minsan, depende sa takbo ng tubig. Kung minsan, alas 7, nandun ako sa laot. Pero kung minsan, mga alauna ng gabi, bago ako pumunta mga alauna ng gabi, pumunta ako ng laot. Alan mo, Iha? Lolen Rose. Lolen Rose. Anong, grade ka na ngayon? Grade 10 ka na. Saan ka nag-aaral? Sa property. Matapos namin silang nakausap, ay agad-agad na ipinakita sa amin ni Mang Nitoy kung paano siya nahuhuli ng isda sa araw, kung saan gamit nito ang kaniyang maliit na bangka. Ngunit, sa kasamaang palad ay wala silang nakukuhang isda. Kaya bumalik sila at pinakita naman sa amin ni Mang Nitoy ang iba pang paraan na kanyang ginagamit sa panghuli ng isda gamit ang nylon at taga. Pagkabalik namin sa kanilang bahay, ay agad na inihanda ni Mang Nitoy ang mga gagamitin para sa panghuli ng isda, gamit ang nylon at taga. Matapos may handa ni Mang Nitoy ang mga gagamitin sa pangingisda, ay sinamahan namin siya gamit ang kanyang malaking bangka. Ayon sa kanya, ang bangkang ito ay ibinigay lamang sa kanya. Ito ay gawa sa isang fiber o tinatawag ito na fiber boat.
sa lugar na ito kung saan sabi ni Mang Nitoy ay meron itong 20 dipa ang lalim. Makalipas ang ilang minuto ng aming paghihintay, si Mang Nitoy nakakuha na rin ng isda. Ito ang aming unang huli sa araw na ito. Ang isda ay tinatawag na esquido. Pero maliit lang. Gayon din ang aking asawa. Siya ay masaya na nakakahuli din ng 2 isda. Sa 2 oras na pangingisda namin dito sa laot, meron kaming nakuhang 5 piraso ng isda. Muli, binalikan namin si Mang Nitoy kasama ko ang aking asawa at si Pastor Dexter. Pinuntahan namin ang isang fish cage kung saan si Mang Nitoy ay nagtatrabaho rin bilang isang supervisor. Dito, nakausap rin namin ang iba pa niyang mga kasamahan. Habang kinakausap ko ang ilan sa mga fish guards, ang aking asawa at si Pastor Dexter ay nagkaroon sila ng panahon na manghuli ng isda. Ngunit sa kasamang palad ay wala silang nakuha. Chairman sa pharmacy, binatag sa tagdiya sa fiskid sa ako na bilang supervisor sa iyang negosyo. Supervisor. Ano po ang mga isda na naririto, sir? Pangarus, lahat pangarus trabaho bilang isa ka chairman. Supervisor sa trabaho, kung may dapat na bululigan, sa part sa akong na income, ginagamit man sa pangadlaw-adlaw namin pinangalan. Ako si William Canciller, labing pala namin si Nichols, bantay siya discipline kami. Ako si Albert Garcia, ako naka-island. Ito naman ang mga sako-sakong pagkain ng mga isda. Ang sabi ni Mang Nitoy, kada sako ay nagkakahalaga ng 1,200 at aabot sila ng 30 kasako na ipapakain sa mga isda every week. Matapos ang aking pakikpanayam kay Mang Nitoy, nalaman ko na talagang hindi madali ang buhay mangingisda. Ito ay nangailangan ng sipag at tiyaga para sila ay makakahuli at meron silang magamit para pangbili ng pagkain sa araw-araw. Matapos ang aming interview at pagpapakita sa amin ni Mang Nitoy ng kaniyang buhay, binigyan namin siya ng maliit na halaga para ito ay magamit para sa kaniyang pamilya.